sa nakikita nating Hellcourt, yung mga position 5. Pero sabi ni MP the King, Hellcourt jungle ko na to eh. I am willing to risk it all. Akin na to eh. Ako si The Answer. Palaanin na version ako eh. Tingnan natin kung gagana. Okay naman yan kasi nga pag may kalabang kasing Parsa, Kuya Francis, Ano? kailangan lagi ka may panlikod para kapag yung Parsa nag-wings by wings at saka nag-feather airstrike, kailangan mo yung mga mobility jungler na kayang dive in yung Parsa para patay yung Parsa. Sabagay, tama ka nga naman. Kasi kung nag-ultimate yun, stationary lang talaga yung magagawa ni Farsa. Not unless sobrang galing din ang counter ng kanilang tangke. So, may point din na pwedeng maging deadly yung Hellcourt ngayon. And depende kung paano nila ma-utilize ngayon ang kanilang jungler choice for MP the King. Problem lang is wala yung execute. Usually na nakikita nating roam, may execute yun eh, para insta-kill. Pero kasi sabi ni MP the King, ako na to eh. Laman na to eh, Sky Piercer na lang, pwede na. Tingnan natin kung yun yung magiging build niya. Since pick-up type talaga laruan ng si Yusun, medyo para sa akin though, ang pinagpaganda dito sa lineup ng Team Falcon ay walang iba kundi ang Florin. So kapag umabot tayo dito ng 18 minutes, Kuya Francis, hindi magmamatter yung damage output dito ng Yusun unless makabilisan silang pick-up. Pero pag 5v5 na suntukan, doon sila mayayari kay Super. Na kay Super ngayon ang medicine, nasa kanya reseta. Kung late game ang laban ng Team Falcons, kasi may damage naman sila. You have the Parsa with the weight clear, Moskov with the damage din. Isa sa masasabi kong S-tier na gold yan ngayon. And I agree. Moskov. Sa mga lineup din kasi na napipili yung Moskov, it's a late game winning condition. So kahit na minsan nalulugi ka early game, may pagbawin din naman. Tama. Depends on paano ka umikot. So global din yung presence ng Spear of Destruction. So in a way, yung Team Falcons ay pwede makapag-ikot if ever malugi nga sila at ma-pressure sa gold lane. Tama yan. So you have the Moskov late game and early game damage. Dama mo pa rin yan. Kaya dinirespeto na ng Team Falcons dito lahat ng mga galawan ng Yusun. Bakit? Kaya sila naka-purify. Lalo na kay Baxi the King. 3 purify yan. Dahil pick-up game ang laruan ng Yusun Ra. Pasok na naman, Shadow Strike. Mainit pa ang daliri ni Soul, ang daliri ni Ra. Maging si Baxi sa mga pick-up game. Lalo na nag-helgot si Kuya mo MP the King. So we shall see. Ayun na nga. Stinger sa mukha. Dead Sea, normalan. Good night. Papanganib siya dito, lumalalim, pero ngayon si Baxi the King at ang gusto ng kill, nakaiwas. Wings by wings, pero first blood na pupunta kay Good Night. Masama ano pa ng TP. Tinamaan ng extra healing bubble, kaya nalumamang sa trade. Meanwhile, hindi tumama yung spear, kamuntikan. Soul ang nakakalamang sa top lane, habang si Good Night naman na makakuha ng pick-off. So in a way, mabilis pa rin naman kasi yung damage output ng Team Falcons. Mid-game may damage kasi sila dito, Francis. Pagkahuli nung Tiris na ultimate, may ultimate yung Parsa. Naging insurance na lang nila kasi dito yung Florine just to be safe kasi sobrang aggressive ng si Yusun. Sobrang tama na sinabi mo dun, Manjin. Dahil kung titignan mo din yung AoE damage ng isang Farsa, automatic yan, layering of skills lang kailangan gawin ng Team Falcons. Oo, tama. Kailangan lang talaga nila dito maging prepared sa mga ganong classic scenario. Meanwhile, naipit nga dito si Ra dahil nga nagamit na rin yung mobility na dito. And for that, well, napakiti doon si Good Night. Okay yun, pre. Ay, Pilipino yan, by the way. Oo, Pinoy yan, si Good Night. Kenji. Kasama niya si Ding. Anyways, okay, Kenji. Ito nga, Fellow Airstrike ginamit, pero Baxi the King. Aha! Ang anib ang kanyang buhay, pero ginamit ka dito ang Dark Knight Falls. MP the King. Makuha si Kenji, hinahabol pa dito si Good Night. Medyo mataas pa rin ang damage and focus, pero mismong lumapit sa harap at wala nang nagawa doon si Good Night. MP the King, dito ang buhay, pero Penalty Zone connects. At Ding, nakakuha din dito ng isang kill for Team Falcons. So yung tapang ni MP the King dito sa laban na to, kahit wala siyang execute laban to, medyo bitin pa yung damage output niya. But with the Warcry, I should guess na ilalaban niya to. Yun yung sinasabi natin kanina, harapan mo lang talaga yung Parsa. Meanwhile, Sipa para kay Baxi, Purify on Super. Tuloy-tuloy ang laban na Kuya OSX wala pa hingaan para sa team na to. Tingin ko kung ikaw ang si Yusun, dapat ang puruan mo si Super eh. Maganda yung nagiging game ni Super, wala pang depths. At sobrang nagiging maganda yung naging contribution niya kahit wala nga siya mismo sa mapa. Yung global heal, pero nga ginamit ng Feather Airstrike, the Force, dalawang ultimate, IMU mula kay Ra, nag-exchange ka ng dalawang ultimates at dalawang mage ng See You Soon and Team Falcons, nagbawian lang. Yun ang maganda rin sa isang Valentina, makokopya mo yung Parsa ultimate, pangdagdag doon sa spam ng wave. Isa lang naman kasi ang rule dyan, Kuya OSX. Ano? Kapag mid ka, kailangan clear mo lang talaga yung mid. Huwag mong papabasag yan sa early game!
At mukhang maiipit nga doon si Ding. Sorry, I'm Felix. Nakuha ngayong kill pero Kenji mukhang panganib ata dito. Alaban sa apat. Raa, nakakuha nga talaga ng kill. Walang jungler ngayon ng Team Falcons. At mukhang it's a go signal for see you soon. Sorry, hinahabol nga dito si Goodnight pero mukhang hindi ata nag-figure in. Naku, hindi ata makakuha ng sipa si Foxy the King. At si Goodnight ang nakaroon ng pagkakataon na makakuha ng kill. Miscalculation coming out from Boxy. But then again, it's the turtle for MP the King. That is the zone. Mula dito sa See You Soon. At nakita mo naman yung kalakasan ni Sorry I'm Felix. Nag-gino niya pa rin si Goodnight. Ang nakikita ko dito na madalas na trend sa Team Falcons, si Captain Ding, madalas siyang naiiwan mag-isa. Yung mga sugod niya ay hindi nagkakaroon ng, yung mga sacrifices niya ay hindi nagiging, kumbaga, worth it. Kasi wala rin silang nakukuha ibang objective dito sa Team Falcons eh. Feeling ko tama ka rin kasi dito pero baka may penalty zone nga na ginawa si Ding. Tatlo nga ang nahuli dito. Pero finorce out lang ata Kenji. Mukhang mapupush ata dito sa wall. Boxy the King. Kalahati ang boy. But going back to your thought there, Kuya Manjin, I think you're right. Dahil si Super nga dito hindi nga pwede umarap. More likely Si Ding defensive heal ang ginagawa nila dito. So si Ding ang sudo nagiging tank for Team Falcons. Kaya medyo risky nga yung ginagawa ngayon ng Team Falcons in terms of team fight defense. Pag ikaw ay isang tirisla, marami naman nagsasabi nito, pinakatrabaho mo lang kahit mamatay ka na. Kasi nangyari na rin kay Nading yan kanina na yung Dragon siya, yung Yuzong siya. Ayaw mo na namamatay ka kapag Yuzong ka. Gusto mo may damage ka pa rin eh, kahit ikaw yung umarap. Pero pag tirisla ka, okay lang mamatay. Ang kailangan mo lang gawin, mapap mo yung ultimate mo, goods ka na. Kaya nga, dominance eyes na siya dito. Sabi niya, sige, sasacrifice ko na ang buhay ko. Basta make sure nyo, late game, you got this. You got this, guys. Hindi tayo pwedeng umexit ng walang panalo. Kailangan manalo tayo kahit isa lang. And Team Falcons nga nag-isang huling representative ng MENA region at naramdam ko rin ang sinasabi mo dito kay Manjin na in this kind of scenarios, kailangan talaga may humarap dahil sobrang taas ng dive comp. Ginamit nga ang penalty zone para makaiwas. Pero mukhang ipipressure ata ng See You Soon. Si Ding sa mismong Tori, wala silang pakialam. May Jeet Kondo, may Spear of Destruction. Nahabol pa dito si Moscow. Pero si Ding, buhay pa rin. Dominant size and body of Smith doing the work. Sorry, I'm Felix. Mukhang di na ata papayagan umuwi. Sorry, I'm Felix on exchange. Kenji takes the trade. 1-1. May habol ba? Kenji mukhang hindi ata papalagpasin na pagkakataon nito ni Soul. Tinamok-collect ng light field mark. Na-dash in. At hindi na ata papayagan na lumapit pa. At habang nangyari ang lahat ng yon, open ang turtle para kay See You Soon. Walang pakialam si Sol kahit naka-blade armor na si Kenji. Kakabili niya lang. Sabi niya, hindi mo naman mabiblade armor ang tunay kung damage. True damage. Ako po si. Ako na to eh. Carry ko na to. 4 games carry eh. Ay, grabe yan. Mainit talaga yung pick na carry na to. 4 games carry ko na to, pre. Kasabay ko yung mga caster sa flight eh. Hindi ako pinansin. Siya pala yun. Siya yun eh. Di natin pinansin eh. Dapat pala trinopa natin siya. Oh, bandang seat 49k. Ay ano, 49 ano siya eh. 49E. Magkalilera kami niyan eh. Memorize pa yung seat number. Memorize ko pa yung seat number. Sinipa! Oh. Boxy, sinusubukan nga gamitin dito na i-poke lang mismo si Boxy the King pero maharap pa rin siya. May setup pa mangyayari dito pero mukhang may ipit natin mukhang na-stun. Ayun na ang burst ni Goodnight. May follow-up nga ba dito gagawin ng Sorry I'm Felix. Sinusustain pa ng damage yung binibigyan ni Kenji pero meanwhile, Ra, nilalagyan lang with the pokes. Naku po, nag-Dark Knight Falls. Walang fish na Team Falcons pero na-force out din dito na gamitin ang Gloom. So in a way, nagkaroon na lang trade with the resources. Buhay pa rin mga Purifies ng Team Falcons. Oh man, what a discipline coming out from See You Soon. But Team Falcons also, you really need to respect the Gloom heal coming out from Team Falcons plus the 3 Purifies of the team. Hindi ganoon ka madaling ipapop ni MP the King yung kanyang ultimate. Bakit nga ba? Dahil ang daming defensive mechanics nitong side ng Team Falcons, like yung Purified, like yung heal. So hindi rin siya makaka-burst agad. Iba pa rin talaga yung meron kang execute sa kamay mo as the Hellcurt. Yeah. So I think hindi pa ganun ka-enough yung damage output. So ang asa rin sila dito sa damage ni Soul. Ang maganda lang daw, countered kasi ni Soul dito, yung Tirisla at yung Baksha. So hindi basta-basta makakapwesto si Kenji. Classic counter sa Baksha yan. Pag yung Baksha nang babalyo, yung kapag umiikot-ikot yan, ang gagawin lang ni Soul, preheat lang kasi mapupok niya yung Baksha, may pipersang mag-back yung Baksha. Tapos pag nag-back sila, pulado yung Baksha, pwedeng mag-ultimate si Super. Wala nang ultimate si Super, doon nasusugod si na MP the King. So kailangan talaga ng Team Falcons din dito
i-make sure na hindi nila gamitin yung resources nila sa maling timing. Yun ang delikado. So kung dito pa lang yung Team Falcons gamitin nila ng paulit-ulit habang minamicro sila ng See You Soon, pwede silang maubusan ng resources sa kahit anong objective na pwede nilang kunin. Eto na, boss. Lord is up. Ay, sobra ka naman. Isipa kaagad mismo si Boxy the King at mukhang maganda at ang pwestuhan ng IMU Feathered Airstrike. Na-force nga dito ang buhay ni Kenji mag-back away. Tinamang yung zone at ginagawa ngayon ng Black Dragon form. Makakaiwas ba ngayon ang Team Falcons? Makakaiwas nga talaga sila sa posibleng takedown ng See You Soon. Actually, namatay si Kenji. Yun yung hindi niya naiwasan. Kasi hindi rin tumama yung spear ni Lark. And again, the main counter to the Baksha and to any tank is the true damage of Soul. What a kick coming out also for Boxy the King. Kahit na pinaigli yung Way of the Dragon na range. Enough lang para sa See You Soon. Biruin mo na heal na si Kenji doon. Yun na lang yung kinailangan ata nila eh. Yung space na lang na yun eh. Oh, with that space, makukuha nila yung Lord at aangat nila lahat ng lane. Eto na, ang call dito, Francis. Clear lanes ha. Sabay sa Lord ha. Kasi ang gagawin nila dito, either kunin yung dalawang gitna or makuha lahat ng torre. Sipa na naman! May follow-up Way of the Dragon, Feather Airstrike ngayon ng Team Falcons para makuha ng counter go. Pero ginamit na dito Spear of Destruction para palayuin. Pero hindi ata lalayo ang See You Soon sa pag-push ulit ng mga depensa ng Team Falcons. Basag na yung torre Lord sa sa baba, Lark, tinam yung ginagawa ngayon ng zone out. Pero ngayon nakakaramdam na ng sakit, may heal na nagmumula pa rin from See You Soon. But will that be enough? Oo, ano yun, Yata. ninakaw ni Ra. Oo nga, di natin tinake consideration na ninakaw na rin nila. Pwede rin kasing kunin ni Ra yung Gloom. Pero parang enough kasi yung damage dito ng See You Soon, Kuya OSX. Super enough yung damage ng See You Soon dito. Feeling ko true damage is real pa rin kay Soul. Hindi pa siya namamatay. Wala pa ang immortality yung Cho eh. Oh. Dalawa pa nga lang yan na item eh. Oo, goods pa rin yung Cho, si Boxy the King. So Malefic Roar din kasi si Kari. Hindi ko nakita kung mayroong Sky Piercer ba dito si MP the King. Still, you need to be very careful kapag ikaw ang Team Falcons kasi mas confident yung galawan ng See You Soon eh. Mas gigil pumindot. At mas precise sila umatak against Team Falcons dahil nga kulang nga sila sa tangke at depensa or even counter setup dahil nga na-force nga dito si Super at mismo din si Goodnight the moment na ginagamit ni MP the King yung Dark Knight Falls. Oo, napapersang Ano talaga yung sa point out mo kanina kasi sobrang tama din kasi kung resources nga ang gagalawan ngayon ng Team Falcons, yun lang kasi yung palag nila sa mga ganong klaseng team fights. Kung mawala yun, delikado na lang. Kaya Wishing Lantern pa sira dito so added extra damage. May call. Wala na silang pakialam dito sa healing ni Super unless mag-super late game. Para halos lahat ng damage sila i-heal lang. Hindi pa tayo umaabot sa ganong type ng power spike. Pero sobrang ganda kasi ng targeting ng See You Soon dito. Kung kahit sino masipa ni Boxy the King, yun talagang i-FF. Kumbaga ang call doon, Focus Fire. Wow. Ibubuhos lahat ni Ra, ibubuhos lahat ni Felix doon sa masisipa. Kahit ma-heal, okay lang. Itutuloy pa rin nila. Kung ang call mo sa team pa, ayan na nga, buhos lahat! Mega cover! Ata kaagad si Boxy the King. Way of the Dragon, walang jungler na naman ng Team Falcons dahil in 18 seconds, may Lord na ulit ang game na to. Another pick-off for See You Soon na ginamit din mismo yung purple para makalapit din ang Team Falcons. Nawalan ng choice si Kenji. Kailangan niya atang lumabas din doon para masepan kung nasa ng See You Soon. But then again, the right choice is, kumbaga malaking ka na dapat, bawal lumabas. Every time na may kick si Boxy, aabot at aabot ang See You Soon. At biruin mo, Baksha yun. Delikado talaga pag lumalabas yung Team Falcons. Yung distance and yung space na ginagawa ng setup ng Cho or si Boxy the King alone. Delikado talagang lumapit. Kaya kung titingnan mo din kung ano yung mismong depensa na meron ng See You Soon. Wala rin Taas na rin. No? Meron na ring damage reduction. May wings na rin pala dito si Yuzong. So, in a way, wings. Maganda ang depensa. Plus, wala kasi silang pang-counter dun sa Cho. Walang panguli sa Cho. Yun yung nagiging dilema ng Team Falcons unless i-ult ni Ding yung Cho. Kaso ang problema, nakakailang magagandang sipa si Boxy the King eh. Hirap talaga. Which is usually, pag kalaban mo yung Cho, either i-dodge mo yung sipa, kaya ka naka-purify. Pero kahit maka-purify dito hindi Falcons, nakakasipa si Boxy. Ginamit nga doon yung Dark Knight Falls para makuha ang turret doon sa taas. May Lord na nagpo-push sa baba. Isa na lang ang depensa ang naiiwan for Team Falcons. Sinusubukan tunawin ng Lord na to.
anytime, pwedeng may pasok na gawin ng See You Soon. Pero Team Falcons ginamit nga ang Feathered Airstrike para walang makalapit habang tinutunaw nila yung Lord na yon. Ang problema kapag ginamit yung Feathered Airstrike, pwedeng sumugod na. Ayun na nga yung call. May conceal! Nanggaling nga doon sa conceal si Boxy the King pero ngayon makakuha pa sila ng isang tore habang dumidepensa ngayon ng Team Falcons. Mukhang ipupush back nila ngayon. Miss Asok! Kumanek, lumapit si Lark pero yung damage hindi pa rin kaya makayanan ng Team Falcons. MP the King nag-back away. May depensa pa rin ng Team Falcons as of this moment. May minions na nagpupush. Pero malapit sa atin. But sorry, I'm Felix ang nakuha from See You Soon. Ganda doon ng Wind of Nature ni Lark to dodge MP the King. Pero nakita mo yung sinasabi natin kanina, kapag ginamit ni Goodnight yung ultimate niya, pag ginamit niya yung Feathered Airstrike pang spam ng creeps, magre-risk yung Si Yusun ng pasok. Which is ginawa ni Felix, yun nga lang mas masyadong malalim. But now na alam nilang cooldown na yung Purifies, pwede nilang i-risk ulit. Unless hintayin nila yung Lord. Feeling ko ilan talaga yung ginagawa ng season the moment eh. Like force out the Purifies, force out the ultimates. Katulad ng tingnan ko tinaming damage mula kay MP na ginamit kay penalty zone. Force out ang Team Falcons na lumapit! Si MP. Pero buhay pa rin. May immortality bomb mula patay dito sa kay MP kabila! the King. Grabe yung bite na may si Yusun. Diverted ang attention ngayon ng Team Falcons kung sino nga ba yung kukunin. Pero yung base sobrang my open for si Yusun. May minions pa rin na humaharang sa depensa. But si Yusun, apat ang merong pwedeng lumapit dito. Walang 4 versus 4. Wala na wala din sila pero medyo delikado to. 3v4. Nila. 3v4. Wala yung Melkert. 3v4 na Oh pala. my glove. Masakit to si Sola. Ang ganda ng nakaw ni Rawat zone. Coming up from the Feathered Airstrike. MP the King, Boxy the King, ginamit ang Immortality Pop. Pero ngayon ang base open na for See You Soon. At dito nagtatapos ang storya ng Team Falcon. See You Soon. A sweep once again. 2 games.